press conference in line with this is an update on the tests that were conducted sa mga nagkalamatay na reported na nagpatay ng baboy last week. No? So, last Monday, nag-conduct sang sampling ang city vet, no? And padala sa agency concerned, DEA, sa regional office, no? And just this lunchtime, we got the results ng gin-conduct na test sa Delegate Monday. No? So to provide us the results ng test and the explanation about it, no? Ay natin City Vet, no? Si Doc Aguila, as well as si Doc Sarto, who will explain us on the outcome of the results that were conducted. Good afternoon, everyone. So, ang kuhaan ta samples ang ginawa mini mayor aging submit ta sa DA, sa RADDL or Regional Animal Diagnostic Laboratory, Disease Diagnostic Laboratory sa Iloilo because wala pa kita di sa NIR sang laboratory. So amo na nga makikangot dito sa ila para sa atong testing. So ang gikuhaan ta testings ang duha nga nag-report sa office nga napatyan sila baboy. So wala kita nagkuha sa sa patay nga baboy, pero sa kaupod niya nga ara pa, buhi pa sa So ang particular sini nga area is Bangga Riles, Alihis, kag isa sa may Takuling. Purok 5. Yes. the total, pila ka ng positive? Purok 5, fire. Yes, sir. So ang amo nakuha nga sample is 4 na samples. So, ano result? Positive. Parang apat. Yes, ang apat. So, ano nga So, what will be our course of action after this month? Ano ba? What will be our course of action after this? Ang atong action is kumbaga maput up man tagihapon sa atong border controls para ang ari na di sa sulod, ari na lang siya sa sulod, ang halin sa gawas di na makasulod di sa aton. Then we will be conducting information education campaign sa mga barangays, unahon ta ang mga barangays, particularly ang ina nga mga barangays nga kabaluta nga may population, may high population. Plus, makadakta surveillance testing kung need naton ipadala tagyapon sa DA. For validation. Yes, sir. Aside from that, we will be doing surveillance practices. We will be random testing barangays just to detect kung nag-spread ba ang disease natin. So, we have already incoming test kits, gabay pa nga mas dasig na mga results natin. But we will still have them cross-checked by the RADDL just to confirm lang gid kung ano man ang gid ang results natin. So far, Doc, pila gid ang total ng mga baboy ginapatay sa Bacolod as of today? Aside sa ginkuha nyo to test, sampling. Basing on the reports from these farmers, medyo damo na ang patay pero wala nila gina-report. Kaya damo mahadlok ang mga farmers nga pangkwaon ang baboy nila kag i-depopulate. Kaya wala pa testing. So based on the reports that were given to their office, around 8 from sa kilala sa Takuling napatay, and then sa Alihis ang iyaman was around 2 or 3 nga napatay from sa iya nga area. So out of 11, 4 ang nag-positive. Ang 4, kay the 11, wala naman to sila. Ang 4 na ginkuhaan ta was mga asymptomatic and asymptomatic and symptomatic from the both areas.
So 4 pa lang sa list, lang sa Takuling Doc. 2 from each. We have 2 from Takuling and then 2 from Alihis as well. So since positive do, paano ta ka-depopulate sa mga buhi? Kaya, I mean, pila naka-radius ang gina-consider ta? There is a 500-meter radius basing on the national ASF protocols naton. 500-meter radius lang tawon ta if there is mga symptomatic na mga baboy sa area. Asymptomatic, they will be for depopulation na, immediate depopulation, and then the asymptomatic, depende gina siya sa farmer kung ano gusto niya ubrahon, they can opt for emergency slaughter or immediate nga culling kumbaga. And then also kung gusto nila ko obserbaran pila ka days until symptoms show or not, pwede man. So it will be their call, pero with our guidance man as well. Anong signs ng sakit? Ang sign sa ASF natin is initially we have gapaluya, wala na gamayo kaon. But with the new strain subong, ang na-observe natin, the usual patching sa ears or sa bibig nga gapula, wala nato nakita sa mga nakuhaan natin dugo. And then so far, ang mga reports man sa mga farmers, wala man sila hambal nga may ara sila nakita sa muna. So there's a possibility nga nag-mutate na ang virus as well. Okay, the usual nga galaway-laway, red patches, wala din nato nakita with subong. Isa lang tagiya, Doc, sa Barangay Alihis at Barangay Takuling, isa lang tagiya. No, 2 different farmers, backyard grazers ni sila. So 2 sa Alihis, tapos 2 man sa Takuling, Mm. separate. Isa lang gid ang kumbaga ang tag-iya or ang Isa backyard sa racer. Alihis, kang isa sa Takuling. Ang ubo ka ginanap, yung design. Buo nila. So for ang ubo kog ilanat is though hindi man na sign sa ASF naton. It's usually with hypersalivation, may patching or though zebra-like appearance sa ihang chan. Amo na ang natin sa Ang ASF. imo sir, ang ubo kag hilana is not hindi siya kumbaga definitive na ASF, not unless we conduct the testing, the laboratory testing, makahambal dita nga ASF. So kung may iba na mga masakit like cholera, may ara man siya sang sang gapaluya, wala gakaon, may ubo, may mga patches man siya kung kisa. But then, amo na ang ginahambal ko, hindi siya definitive nga nga mahambal ta. Si ASF na kay tungod sang symptoms. Kung may mga signs na, pwede automatic may iyaw ang baboy. For the population na sila sir, if may mga signs na gid ang naton. So hindi siya kumbaga, although the meat, if ever that we will be slaughtering, the meat of those nga asymptomatic, hindi na siya maka-infect man sa tao. But ang symptomatic, it would be best nga depopulate lang gid na siya and not for consumption. Ilang affected, Doc, na i-depopulate sa Alihis at Takuling? I-finalize pa na siya namon ang number of pigs or number of heads na kailangan siya i-depopulate within the 500-meter radius sa area. For at least clear, meaning, isa lang yung tag-iya sa Alihis, isa man ang tag-iya sa Takuling, pero aging testing sa iya sa Alihis, 2. Aging testing man sa Takuling, 2. So parehas nga nag-positive ang results sa Takuling kag sa Alihis. Sa guidelines, Doc, buhi gini ang ginakuhaan samples, mag-test kita or Yes, ang ginakuhaan natin samples, kailangan live. Live pa ni sila, either asymptomatic or symptomatic, ay para mas precise ang results sa test natin. ang pag-dispose. So, i-cordon yung area, ma'am. Yes, we will be magbutang ta cordon sa area nila para ma-identify man natin. So kung may simptoma, hindi na maglong. Since ASF is viral, wala kita sakto nga bulong. We have to treat accordingly lang. Kung may ana siya signs and symptoms, let's say galupot or gasuka, makahatag ta mga antibiotics and anti-vomiting meds to help the head out. Pero kumbaga, there's no 100% assurance nga mag-okay din ni sila from the said disease.
Doc, sa 500 meters radius na to, what will happen to those racers na hindi mo participate o mag-cooperate sa actions or precautionary measures na to? Ano ang matabo, sir, sa... Ano ang Hindi tawag mag- sa cooperate. coordinate sa actions and safety or precautionary measures? I think, sir, kinahanglan gid sila mag-cooperate because this is national government law. Hindi lang kita ang mga patupad, ang mga patuman sini. So we need ang muna gani ari si sir sa aton police kay later siguro kung may questions kamo ari sila ma-back up gid sila sa aton. Paano ka mag-check, Doc, sa mga backyard na to? Dati kayo ginalikawan pag nagtatumpat nila. Ano ngayon, nakapipisit kita, mag-visit sa atin? Yes sir. Ang City Health may din-provide sila sa amon nga PPE na pwede tang magamit anytime ara na sa office namon. So kung inang ginahambal kanina ni Doc Janine nga ma-surveillance kita, so we need a PPE. Kung sino ang maupod sa amon, definitely ma-observe kita, ma-suksok sa PPE. Ang provincial veterinary office sa Gambal nga ang narinan silang naglamatay nga baboy bangod sa sa ISF climate change. Ano yan sa inyo? It's possible man also na tungod sa climate change, a sudden change in temperature can cause stress sa mga animals naton. Therefore, ang stress is also an indicator kung stress ang isa kasapat or maski sa tao, maka-cause siya sang low immune system and then sang disease, maka-cause ang disease. So, one factor din ang climate change. From extreme heat, ari naman to sa bugno, tapos dugay-dugay, mainit naman liwat. Iwan kong makordon to do. By tomorrow, we will be cordoning the place na para ma-penetrate na nato ng area as early as As to possible. the number of nearby ng mga grazers, wala pa naman ano. Wala pa kita balan. Can we say, ma'am, that this case should be contained in the 2 barangays so hindi na mag-spread sa ibang areas sa syudad sa Bacolod? We will try to prevent that as much as possible. That's why ang movement git sa pigs naton susubong, although arita sa city, control kita anay. But are the possibilities that it could also spread or there might be some cases in other barangays? There is a big chance gid na this will spread throughout the city. But with proper biosecurity measures that will be taught sa mga farmers naton or backyard racers, makabuligin na sa ila to lessen the chances of infection man sa area. Okay, I'm sure the farmers would also want to help their livelihood nga hindi gid sila mabalda kumbaga. Damo ang baboy sa isa ka farmers alis, Doc. So far, the 2 farmers or the backyard racers that we went to is gagmay laman ang mga population arata sa mga current head nila was around less than 10. And then same man sa Alihis, sa Takuling na ang less than 10. Sa Alihis was more or less mga 4 or 5 heads. As kay Mayor, Great Mayor, how alert is our slaughterhouse? Doc, anong monitoring sa slaughterhouse? Actually, we will be conducting random samplings sa slaughterhouse. Nakasugod na gani kami kanina guro. Nakakuha na siya, Doc, no? Yes, nakakolekta 5 random samples Sa from the slaughterhouse. slaughterhouse. So, mga ni sila, mga wala symptoms na mga baboy ang nakuhaan sa mga samples na. So, this is yet to be tested pa. Doc, are we looking at some possibilities na instead some city to other city na border? We will do it by barangay para manigawan nga manifested ng Ang aton sir, ang concept ni Mayor nga presenta, ma-border control ta sa bilog nga Bacolod. But then we will be utilizing sang barangays na kumbaga sila ang pabulit sa aton to monitor to mga surveillance, mga activities sa barangay. Tapos kung may ginahan nyo na to ng mga barangays na kung may ara sila sa mga nakita ng mga unusual nga namatay, unusual nga mga occurrences sa ilang barangay, ginahan nyo naman sila kung mag-report insigida sa aton sa City Vet Office or sa ASF Task Force.
Naka-start ang border control kayo. In place ng system, ang pag-dispatch ng isang tao na identify naman tanan. This is in coordination with the Bacolod PNP, the BTTMD, as well as the available force coming from the city. We identified last week, initially 11, but I think it was streamlined to 9 areas all over Bacolod. So meaning prior to the results ng test na nagwa kay na, we already identified that. But ang tweak lang dito nga pagaymon, aside from the border for those coming inside Bacolod, ang within sa area subong nag-positive, no? At least lapta. No? Ang pagbutang sa border control, hindi lang kay gapasulod sa Bacolod, even ang gapagwa. We should also be responsible from those na ginahingagaw wala pagwa outside of Bacolod going to sa ibang man ng mga areas. So the border patrol or border control areas is both for incoming and outgoing sa syudad sa Bacolod. So in place na siya tanan-tanan ang paghatag lang sa green light. Mayor, there is sensitivities so far as business, no? Anong pag-handle natin sila because there will be farmers who will be affected by this, no? Basic wala man to sila affected wala and so far as business. Well, that's why we decided last Friday when we had a meeting na ma-conducting isang sampling. Hopefully remote nga dara nga areas, no? But we will do it sa ibang pagid ng mga racers dali sa syudad sa Bacolod. And also, correct na itong ginabaki na natin as kay na sa aga nagkandak naman sila sampling prior na nagwa ng resulta even sa aton sa Southern House. As to the supply, we already identified sang mga suppliers coming from outside of Bacolod na nagabaligya dali sa aton sa mga nagkalain-lain ng mga markets, nagkalain-lain ng mga lagko ng mga business establishments. No? So there's a guideline na ginasunod nila ever since. So kabalo na sila kung ano ang ilang pagaymoon. No? Katikang city bat naton kan discuss further kung ano ang mga requirements ni. Usually din gahalalin ng mga products outside of Bacolod. Sa ato naman yung manugkaon, no? Ano ang advice nato? Talk, Kay please. ako daan nga kaon kay baboy. Favorite? Sama na. With regards sa pagkaon sa infected meat, no, from ASF, actually the book says nga hindi man siya ma-transmit to humans, but ang transmission is when ma-spread siya kung ang humans magdala sang infection or sang virus to the live na mga baboy. So meaning may araman ba siguro ng tao nga nagkaon? Siguro differentiate na siya ang ASF na African Swine Fever from the swine flu. Ang swine flu, amo ni siya ang ato na ginatawag nga influenza, which is commonly affecting humans na actually damo subong ang suffer dira. But swine flu na siya or influenza, but ang ASF hindi siya maka-affect sa humans. Ang mga shippers ang baboy no, from Bacolod, pili ka ship yung ilaw Manila po. Pwede sila ka-ship, sir, kung mag-accept ang Iloilo sa ila. But then they have to comply sa mga requirements na. So, anong basic requirement nga ginapangayo? Ang una-una is veterinary health certificate. Veterinary health certificate nga wala siya, nga apparently healthy siya. Ikaduha, dapat may shipping permit siya sa from BAE. Then, dapat may handler's license siya. Ang iya nga ginasakyan, may transport permit
ang ini nga duha ginakuha naton sa DA. Tapos, I do not know kung ang padalaan niya nga locality kung ga-require certificate of acceptance. So, kung may acceptance, so dapat makuha na siya before siya mag-shift sang iya baboy na sigurado nga akseptaron sang dalan niya. On our part naman, no requirements pa rin ang sulit. Ang aton on our part, amo man na siya gihapon ang aton requirement. So dapat may ano siya, ASF free certification. Ikaduha amo man na nga may BFC siya or veterinary health certificate. Ang iya nga gina sakyan is inang accredited na transport vehicle. May ano siya, license or handler's permit. Then, dapat mapabalo siya sa opisina. Now, in the absence of this one, kung live ka, ipabalik ka gid back to origin. From the point, kung diin ka masulod tani, kung wala ka papeles, ipabalik gid siya. In the same manner, ang ato naman mga products, kung wala sila sa meat inspection certificate, wala siya sa COMI or Certificate of Meat Inspection, wala siya sa MPIC or Meat Products Inspection Certificate, in addition to shipping permit, hindi man siya mapasulod naton diri. Ano yun, ang mga hog buyers or dealers, nagpakabay nga mamit mo sila anay para kung wala ang dos and don'ts sa borderline. Yes, As what we discussed last Friday, we'll schedule a meeting with them. Touch base ko lang ang atong Department of Agriculture sa city as well as ang atong city rep, and then ipakwa namon ang list sa BPLO of those who are in the business. Definitely we will meet with them as soon as possible para at least we will be able to come up with measures. Number one, to ensure na there will be a steady supply diri sa aton sa syudad sa Bacolod. And number two, paano man maproteksyonan, kag makabulig ang syudad maproteksyonan sa mga ara naman niya nga who are into the business na hindi man niya infected ang ila sa mga hogs na or maboy nila sa mga Sa test natin, Doc, need pa ang samples or mga specimen padala sa Iloilo, or are there other ways nga ma-fast track ba or dili na sa Bacolod? For the time being, ma-cross-check lang gid kita anay. Let's say the next 10 samples is same results man with the RADDL kag sa aton. Most likely, we won't be sending out na our samples para mas dasig na ang testing. Kaya as compared sa there's a waiting time of 2 to 3 days prior to the actual results. If we do the testing sa office natin, at least it's lessened to 3 to 4 hours na lang. Sabay na ma-start or Tomorrow, once magabot ang test kit, ma-start na gid ang testing. your assistance, ano possible na assistance to those hard racers na may affected? We're studying what the city did previously. Then we'll assess and evaluate also of the situation. Mayor, basta magmahal ang isda. price monitoring? Naturalmente, may pagbago gina in terms ng presyo sa pagkaon. That's why we will have to meet ASAP with those who are in the business. No? Naturalmente, may ara man tapan ang atong local price monitoring council is in place na. DTI kag ang iya sang syudad. So, careful kag palangro sustained lang ang pag-monitor sa presyo. That's why all the departments of the city who are conducting the inspection are here man to ensure na ang presyo tsaka. Ang random test, Doc, isa lang yung kuhaan nyo, ang sa slaughterhouse pa lang as of now. Yes, as of now, ang pa natin na nakuha ang sa slaughterhouse. But, 5. yes, ang 5 samples. But once na
ready na tong surveillance team. Hopefully by tomorrow, ma-start na gid And na then siya. Iloilo ginpadala ang specimen. Wala pa. Ara pa sa office subong ang specimen. Kaya we're waiting for the test kits para ma-cross-check naman natin. Dili na i-test. Yes. With our, sa city, kag sa RADDL. Balangin kuan sample ang inugi ihaw supposed to be nga baboy. Yes. Mm. Oo. Random sampling lang sila. Kung let's say may mga emergency slaughter, so far wala man sila nag-report ng mga emergency slaughter ni sila. So ang nakapila gid sa slaughterhouse natin. Bali wala man nga masakit. Wala. nila. Oo. Okay. Why requirements magpahiyaw? In addition sila, sir, ang requirement nga ginahambal mo is sa subong in place ang aton nga no VHC, no slaughter. So kung wala ka sa veterinary health certificate from source, hindi ka pwede pasudlon, makasunod ka sa slaughterhouse pero hindi ka kaihaw. Kaya wala ka veterinary health certificate. In as much as mahambal ka, baboy ko, halin man lang ni sa langilan, makadto ko sa lumanan, kay mapaihaw ka. Ang akong gina-require sa ila subong, kuha ka sa barangay, certification, nga imo na baboy, taga-dira ka nga barangay, then dalon mo sa amon, kag issuehan ka sa veterinary health certificate. Kung may ara ka na veterinary health certificate, amo na ang dalon mo sa slaughterhouse para i-allow ka mag-ihaw. May bayad ang VHC. No sir, wala. Okay. Bali barangay City Vet Handuman. Yeah. Yes. Doc, you've mentioned na ang ginakuhaan natin samples is buhay pa nga baboy. So, nang positive, kumusta ng status ng baboy sa pumakapat? Or being Ang ginkuhaan ta samples, wala, actually, sorry gid, wala pa kami kabalik to. Kay tungod nga medyo nasako. But then, definitely, buwas, kung ari na may mga tao na ta or balikan gid namon sila. Bubuhi ang baboy, Doc. Ang ginkuhaan namon samples buhi. So far, wala pa man siya nag-report liwat sa amon nga napatay ang iyang baboy. Ang gitwaan sample doc, may history so again transport from other barangays or other LGUs. So far, wala siya kahambal sa amon. Nga halin ang kay dira lang gid siya naga sa iya, nagabuhi. Previous years Doc, may case ng ASF dira man nga area. Same farmer. Wala man siya. Or Wala man siya sir nakahambal sa amon. Ang higgo nga tangkal, attributor sa sakit. Yes sir. Pwede gid siya amo na sir ang ginahambal kanina ni Doc Janine nga ang isa gid sang isa ka mga ayong maka-prevent sa aton is biosecurity. So when we say biosecurity, ilimit ta ang tawo nga gasulod gaguwa sa imong nga tangkal. Before ka magsulod, kung ikaw ang mapakaon, dapat maligo ka, mag-ilis ka, nga kung halin ka sa kuwa. Then kung pwede, kung ikaw ang kapakaon dira, ikaw na lang di ka na sige guwa-guwa. Ikatatlo, mag-provide kita sang dapat may foot bath siya or hand washing facility para sa iya nga babuyan, para makapanghugas siya, maka-foot bath siya, until siya magsulod. Then, ang isa, dapat mag-disinfect gid kita. Every now and then, mag-disinfect gid kita. Kung kaya ta two times a day, mas nami gid. Kag i-limit naman ang pagsulod guwa sa mga sapat nga iban na hindi dira sa imong let's say ido, manok, mga pisbis, kung pwede ka hindi ka sulod, mas maayo. Kag ang isa gid, hindi gid kung pwede pa lang, hindi gid tamang pakaon sang swell feeding or damog. Di gid tamang pakaon damog. Why? Kay halimbawa, nagbakal ka sa Libertad, unknowingly, ang inigaling bakal mo, may masakit siya. Then ginugasan mo, ang imo hinugas nga tubig, gimbutang mo sa dalamugan, so posible, adto na siya sa damog mo, ipakaon mo man sa imo baboy, posible man nga maging source siya sa aton nga masakit. Doc, with this development, possible manaog ang presyo sa baboy sa merkado? Actually, sir, sa monitoring namon, nagpanaog na gid man ang iban. But then, may ara pa mga areas nga
mga ara paghapon sila sa 300 to 320, bata kahapon 300 to 320. Sumag area may 270, 240 na lang. Pero ang ano nila, sa 240 nila, ako ang nagsagod, ako ang nagpaihaw, ako ang gabaligya. So I can kumbaga I can afford nga maano namon, mapanubo namon ang amon presyo. But then before pa naglupok ang ini nga masakit, we have been monitoring Sumag area ga diri sa iban ga 340 lampas 340, pero sa dito nga area may ara na gid man 280, 270, wala pa may magang masakit. Prior sa ESF. Yes sir. May iba't mga barangays na may reported na patay daw, wala naman. Wala pa siyang may nag-report sa amon bago. Although siguro may ara na napatyan, pero wala officially wala pa siyang may nag-report sa amon other sang ini nga duha nga gikuhaan ta samples. So, ano panawagan to sa hog breeders? For the hog breeders naman, it best nga kung kaya man nila mag biosecurity, dako na gid nga bulig na masave mga sapat nila. So constant disinfection lang gid sa area, and then minimize other animals, mga cats, dogs, pispis, ducks, magigusagod sila. I-cordon lang gid kumbaga ang area sa mga baboy para hindi sila mag-cross-contaminate. And then we also highly encourage all the backyard racers nga mag-report man sila nga may deaths nga hindi sila mahadlok nga mag-report sa amon kay this is for the safety man of all the other hog racers man as well. So amo na siya, hindi lang gid ka mahadlok magpalapit sa city vet kay magbinaligay lang gid tatanan. Double test kit daw. Yes, the test kits, we are preparing for about 98 test kits. Ang initial na na purchase. Gabay pa, this will be enough to random sample the whole city kung mag further spread pa man sila or na stop na natin ang pag-spread sa disease natin. One test kit, pila ang capacity? One test kit is good for one sample, if I'm not mistaken. Pero ang isa ka box, it's good for... So, 1 box, 96. Yes, one box is 96 tests or 96 samples na siya ang mga cater. Pero as of now, ay pamilya vaccine. For the ASF, wala pa kita vaccine na ginobra sina. But we have, usually ang ginahatag sa mga hog racers natin is for the hog cholera nga vaccines. So, same man si hog cholera and ASF, and then may gamay nga mga protection ang mahatag man ni hog cholera against ASF. But it's not 100% na vaccine na hindi sila ma-infected. Clarification, Doc, 98 boxes of test kits? Isa ka box is 98 tests. 98 tests. Yes. ang ma-conduct ta. We have 5 boxes available for How much per box, doc? 5 boxes. ang purchase naton is around 85,000 for the test kit. So medyo ano gid. Per box. Yes, this is per box. How many hog racers do we have this year now? 109. So far we have around 400 plus Miss Murder. Ang hog racers is 430 ang total sang population as of today na nag-submit sa amon sang ngalan with number of population is 3,325. Ang population is Ang backyard, all backyards na sila. ilang population naman? Ang total nga backyard ng more or less mga 5,000 plus, pero ang nag-submit lang sa sa aton office amo na siya. Dayon ang 430 ka backyard racers. Backyard lang na kay may commercial, so far daw wala na nag-lead commercial. Population of pigs, wala din daw estimate. Na estimated lang ka naton amo na siya mga 5,000 plus lang. Heads. Oo, heads. Ang aton supply daily within the city or may ara na sulod sa supply. Basically, ang Bacolod City is hindi siya producer
So kumbaga importer kita sa hags. So although may ara kita dire sa Bacolod sa mga hags, pero kalabanan ga halinggit sa gihapon ang aton yung mga supply. Pero sa subong nga amo ang aton sitwasyon, may ara na sang halin lang gid sa aton sa Bacolod mismo, ginapasunod pa ihaw sa slaughterhouse. Hindi usually galing na natin. Hindi galing ang supply sa agad ko. Ang previous na sir, so wala ta ang aton nga supply galing sa Oriental, sa Kabangkalan, sa kung diin nga mga barangays. Manua. May ara nga masakit na ilang baboy, ginagaw na lechon, pina. Kung may masakit, sir, may aragin man kita cases nga ginadala sa slaughterhouse. Because, kung makita mo dira sa veterinary certificate, nakabutang dira apparently healthy. Because, hindi man in-depth ang aton nga examination sa sapat. So, makita mo apparently healthy, isyuhan mo sa veterinary health certificate. But then, ang safeguard naman natin, let's say, masakit imo baboy. Nakasunod siya sa slaughterhouse because may ara siya sa veterinary health certificate. Now, pag ihaw sa baboy, nakita nga may masakit siya, i-condemn na siya. Either whole or part or entrails lang ang i-condemn niya. Sino makondem ang slaughterhouse o kung Ang City Veterinary Office personnel. May ara kita sir personnel. In case nga wala sang makadecide na personnel sa sulod, ako ang kakadto dito sir. Anytime on call ko. Mga 2 weeks ago, twice ako nagkadto sa slaughterhouse because kinahanglan ta i-condemn ang adto dito. Hindi sila nag-condemn ko sa aga mga 95 kilos na baboy, bilog, na pati entrails. Then sa hapon naka-condemn ako sa mga 122 kilos na baboy, whole. So kung condemn na nato ni siya, hindi nato ni siya pwede ipagawas, lubong na lang nato ni siya. So amo na ang aton niya. Ang task force Butagoy nga ari ang aton mga upod, actually galibot kami permanent, hindi man permanente, pero most of the time galibot din kami. Kung wala ako, hindi ko kaupod because may mga man ko, mga para sa meetings or whatever. Ara kita sang isa ka task force head, in the name of Mr. Martin Pinaga. He is a trained meat inspector. So siya ang aton gakadto to sa mga areas. Kabalo na siya kung diin sila makadto, ano ang pangitaon nila, pero wala kami gagawa kung wala kami police officer. So sa task force, ang composition ta is damo. Pero ang galakat lang usually, ako, si Martin, ang duha ka pulista. ang na-condemn na baboy, hindi nalubog na sa patio sa tao? No sir. Kung sa Butagoy kami makakondem, ginadala namon sa slaughterhouse. Amo na yung procedure ta kung ang Butagoy ang magdakop. Halimbawa may madakpan kami. Gina-issuehan ta sa condemnation certificate ang tag-iya sang baboy. Tapos kiluhon ta pila ni siya ginahaylo namon ang tag-iya upod ka sa amon. Kay after dire pag condemn ta, makadto kita sa police station, ipablatter ta ni nga ging condemn namon ang amon ni kadamo kay sino tabo amon ni abuna. But after sa sa police blatter, usually ginadala namon siya sa slaughterhouse. Dito namon ginalubong tungod nga may lapad pa man yung area. So kung si owner hindi siya magupod, there mismo kung wala kami dalang disinfectant, gapabakal kami sang kerosene gas. So dira mismo ginapakita sa iya nga ginabubuan namon ni gas kay para hindi na siya, kung gas ang imoy butang, bisan ano mo pangahugas, hindi na siya na makuha ang
ang baho. So, hindi na din siya mapuslan. Pag abot sa slaughterhouse, may mga used oil sila dito, ginadugangan pag mo used oil. Antis tapunan. So, hindi gid siya mapuslan. So, anong support mayor sa mga mag-business? I know process ni sa ilatanan mo. So, anong support sa ating gobyerno na hindi man grabe ang impact sa ila? Well, number one, that's why nga makandak kami surveillance kag testing. No? Kaya paini mo those nga hindi affected to those nga nag-positive. No? So that's one way nga makabuligid sila. At least padayon gyapon na ilang pag negosyo. No? To those naman yung nagkalaiguan, yung mga affected, ginapatunan ko subong ang anong pwedeng assistance na matag sa syudad. Paano ko last week, sa kaina, ang possible na source of fundo mapagakuan, mga buligan sila. Kagin palang taon naman ang historical data kung anong extent sa assistance na ginatay pa sa syudad previously. Message na ni Mayor sa